Isa na namang sama ng panahon ang binabantayan ngayon ng Pag-asa. At kumuha tayo ng update mula kay Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Magandang gabi po, Ma'am Grace. Yes, magandang gabi po sa ating lahat. Sa kasalukuyan nga po yung southwesterly wind flow yung nakaapekto sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas, kung saan mataas pa rin po yung tsansa ng mga pagulan ngayon dito sa may Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, maging sa bahagi din po ng Occidental Mindoro at Palawan. Samantala dito naman po sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi ng ating bansa, meron tayong mararanasan lamang ng mga isolated. Ito yung mga biglaan at mga panandaliang pagulan, pagkilat at pagkulog, dulot naman ng mga localized thunderstorms. At sa kasalukuyan nga po, meron tayong minomonitor na bagyo sa labas ng ating area of responsibility. Ito po si Tropical Storm Kongray at ito po ay huling namataan sa layong 1,835 kilometers silangan ng Central Luzon. Posible po itong pumasok sa loob ng PAR ngayong gabi or bukas ng early morning, kung saan pagpasok nga po nito sa loob ng PAR is tatawagin po natin itong Leon. At ayon po sa ating latest track analysis nito ay mananatili po itong malayo sa ating landmass or sa ating kalupaan. Ngunit kapag po ito ay nag-recurve na ay yung outer rain bands po nito, posibleng magdulot ng mga pag-ulan dito sa bahagi ng extreme northern Luzon. So continuous monitoring po tayo dito po sa sama ng panahon na ito. Samantala, yung dati naman pong si Bagyong Christine, huli naman po itong namataan sa layo 905 kilometers kanluran ng Bacnotan, La Union. Wala na nga po itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa or wala na po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa at posible nga po itong mag-loop or mag-U-turn pabalik but not necessarily po pabalik dito sa loob ng ating area of responsibility, kung saan meron po tayong nakikita dalawang senaryo na kung ito man po ay babalik, ay posible po itong maging isang low pressure area na lamang at hindi na po papasok mismo sa loob ng PAR. Ngunit yung isang senaryo naman po natin, itong si dating Bagyong Christine is pag pumasok naman po sa loob ng PAR, ay not necessarily po natatahakin niya po muli yung tinahak niya po nung mga nakaraang araw. But posible po maging mas mataas po yung track nito. But yung mga pag-ulan po natin, by Wednesday, posible pong makaranas po ng mga pag-ulan itong western section ng Luzon. But dahil po matagal pa po or 4 to 5 days pa po yung forecast na ito is mataas pa po yung uncertainty natin. So continuous monitoring pa rin po tayo at patuloy na mag-antabay sa updates na ipapalabas po ng Pag-asa. And also, wala na rin po tayong nakataas na gale warning, kaya malayang makapalaot na po yung mga kababayan natin mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang gabi po. Alright, maraming salamat po Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda.